Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Road Trip. Alright, etong isang eskwela vlog. Number 6 na sila sa SSS Retirement Benefit. Lahat ng kailangan mong malaman nandarito na. Alright, intro muna tayo guys. Alright mga ka-SSS, tara na alamin ang SSS Retirement Benefit. Alright, panoorin natin dito sa attorney kung paano mag-avail ng retirement at mga katanungan. Alright? Pasok, Abby. Hey, sino tayo now? So, mga ka-eskwela, sabi nila, last 5 years lang daw ang gagamitin sa competition ng retirement pension. Kapag naka 10 years na daw ng contribution, pwede Alright, tandaan nyo guys, 5 to 10 years. nang tumigil sa paghuhulog. That's not enough, mga ka-eskwela. So, ano nga ba ang mga Ayan, hindi sapat daw. consider para makareceive ng monthly retirement pension sa SSS? Isa sa mga dapat nating siguraduhin ay mayroon tayong at least 120 monthly contributions bago ang semester of retirement. At least naka 120 contribution ka sa retirement mo monthly. Then, ikaw ay nasa retirement age na. Ang optional At 60 years old, optional retirement age. ay 60 years old. Kung ikaw ay employed or self-employed, dapat ikaw ay retired na sa kumpanya or separated na from employment or self-employment. Kung lahat ng yan ay may checkmark ka, pensionado ka. Tandaan mga kaeskwela, ang 120 months na contribution ay ang minimum na requirement para makatanggap ka ng buwan ng retirement pension. Alright, 120 monthly pension Kailangan 120 monthly ka para maka-pension. Pero, syempre, kapag tumigil tayo sa pagko-contribute ng pang 120 months na hulog, maaaring hindi kalakihan ang ating matatanggap na pension. Pero may pension pa rin pag hindi na kompleto yung 120 monthly, no? Alright, tanungin natin dito sa SSS. Malaki at mas maraming hulog, mas mataas na amount ng pension. Mas malaki ang hulog, mas malaki ang pension sa SSS. Alright? Ayan ang SSS. Dapat malaman din natin yan guys, hindi lang politika. Dahil ang basehan ng inyong matatanggap na monthly pension ay hindi lamang base sa last 5 years. Ito ay base sa laki ng amount at dami o bilang ng nai-contribute sa SSS. Ayan, dami ng na-contribute nyo sa SSS at bilang ng contribution. Ito ay malaki ang inyong amount na magiging benepisyo monthly. Kung more than 60 years old na at hindi ka umabot sa minimum required na 120 monthly contributions, halimbawa, ikaw ay naka 100 months na contributions pa lang, maaari mo pa bang bayaran ng 20 months na kulang na contributions para mag-qualify agad sa retirement pension? Kaya magandang katanungan, no? Kung hindi ka umabot ng 60 at kailangan pa ba ng 20 monthly contribution? Opo. Ayan. Pwede bang bayaran ng kulang na contributions? Kailangan mo bayaran para makumpleto ang 120. Unfortunately, hindi maaaring bayaran ito in advance ng isang bagsakan. Kahit pa nai-advance natin ang contributions para umabot sa 120 months, at kailangan pa rin natin buwan na binayaran pa. Kaya kailangan pa rin nating hintayin lumipas ang buwan ng binayarang contribution. At i-consider ang semester of last payment para makapag-file ng retirement benefit. Otherwise, lump sum only ang matatanggap. Tandaan mga kaeskwela, above 60 o 65 years old na mandatory retirement age ay maaari pa rin ituloy ang contribute para makaabot sa required na 120 monthly contributions to qualify for pension. At 60 years old naman at ikaw ay nagtatrabaho pa sa isang pribadong kumpanya or may income pa rin from any business na considered as self-employed,
hindi ka pa qualified mag-file ng retirement. Dahil ikaw pa rin ay active member at kailangang patuloy ang paghulog ng contributions as an employed or self. Kailangan pa rin maghulog pala. Pag 60 years old ka na, nasa employer ka pa rin, maghuhulog ka pa rin. Kung hindi mo din i-declare, no? But, regardless of your status, employed or self-employed man, once you reach the age of 65, pwedeng-pwede ka na mag-file ng retirement. Dahil, yan ang ating mandatory retirement age. Ayan, mandatory, 65. Ano naman ay, mayroon bang early retirement sa SFS? Yes, meron. Pero hindi ito nag-a-apply sa lahat ng members. Ito ay para lamang sa ating mine workers at resource jockeys. Dahil napag-alaman na mas physically deteriorating ang kanilang nature of work, kaya may mga naipatupad na batas na nagpababa ng kanilang retirement age. Para sa mga mine workers, Ayan, may mandatory, no? Pero hindi sa lahat kung ang date of retirement ay nagpo-fall ng early retirement. within the period of March 13, 1998 to April 26, 2016, ang optional retirement age nila ay 55 years old. Samantalang, ang mandatory retirement age naman ay 60 years old. At effective April 27, 2016, ibinaba muli sa 50 years old ang kanilang optional retirement age, but maintained at 60 years old ang mandatory retirement age. Para naman sa mga resource jockey o jinete, ang kanilang mandatory retirement age ay 55 years old. Man, yung sinasabi nila na 18 months advance pension, ito ay option para makuha in advance ang 18 months na halaga ng kanilang monthly pension. Makukuha nila ito in a lump sum amount. Ibig sabihin, wala munang pension na matatanggap for the first 18 months dahil natanggap na ito in advance. At sa ika-19th month, doon pa lamang magsisimulang tanggapin ang lifetime monthly pension. Meron ding ibinibigay na dependence pension sa mga anak ng retiree pensioner na dapat ay magkano? 10% ng buwan ng pension or 250 pesos. Alin man ang mas mataas. Tatanong naman, bakit nasususpend ang kanilang pension kapag nagkaroon muli sila ng trabaho? Wala pa sa compulsory retirement age na 65 years old ang pensioner. Ayan, tandaan nyo guys, kung wala pang 65 years old ang pensioner, matitigil muna ang pension dahil kailangan mag-contribute muli sa employed SSS member. Titigil muna ang kanyang pension dahil kakailanganin niya mag-contribute muli as an employed SSS member. At ang nadagdag na contributions ay maisasama sa pagre-recompute ng kanyang retirement benefit. Kaya makukuha naman pag retirement, no? Pag retired mo na, makukuha mo yung 5 years pa, no? Kung nagkaroon ka uli ng trabaho. Na ipapile kapag siya ay separated from employment na ulit o pag-abot ng kanyang 65th birthday. So, heto na tayo sa exciting part mga ka-eskwela. Paano ang filing ng retirement benefit? Ayan, paano mag-filing ng retirement benefit? Ito ay isang kaalaman, lalo na mga mag-60 o 65. Meron tayong dalawang paraan. Una, ang hassle-free at no sweat na pwede mong gawin kahit saan gamit ang rehistradong My.SSS account. Click ang Apply for Retirement Benefit. Online na rin pala, no? Pagpapile ng retirement. Review ang mga detalye at sagutan ang mga Ayan, sagutan lang ang mga detalye. katanungan tulad ng kung ikaw pa ay minero o hinete. Pag minero ay inete, no? Early retirement talaga yan. Nandito rin kay eskwela ang exciting question. Kung gusto mo bang i-advance ang 18 months pension mo? Siyempre, kakailanganin mo rin piliin kung saan makakredit ang iyong pension. Ayan, pwede ka mag-advance, makukuha mo na at maghintay ka ng full pension mo. Makukuha mo na yung 18-month pension option. Pipiliin mo ang iyong preferred disbursement account sa mga nai-enroll mo sa Disbursement Account Enrollment Module o DAEM. Naku! Wala ka pa palang disbursement account?
Watch na ng mga links below kung paano at malaman ng tips sa pag-enroll sa DAEN. Ang pangalawa nating option kung sakaling hindi nag-proceed ang online filing dahil sa conflict sa records ay ang over-the-counter filing. Mas maganda rin. And over-the-counter, kakausapin mo yung staff doon para ma-correct. Set ng appointment schedule o Appointment schedule. Alam ko, base yan sa number no? Sa number, muling number ng SSS number mo. din ang number coding sa pagbisita sa branch. Number coding. Valid IDs, maaaring hingian din ng birth certificate, bank document, o iba pang dokumento ang miyembro sa pag-aayos ng records nito bago makapag-file ng retirement benefit kung over-the-counter filing. O ayan, recap na tayo ha. Tandaan mga kaibigan. Alright, tandaan nyo guys, at ito ay paano mag-filing ng retirement kung 60, 65 ka na. Upang makatanggap ng lifetime retirement pension, Lifetime, monthly pension. may at least 120 months of contribution. At least Kung 120. umabot sa 120, walang buwan ng pensyon, pero may matatanggap na lump sum amount. Dapat ay nasa sapat na edad na rin. 60 years old, optional retirement age. 65 years old, compulsory retirement age. Except for mine workers at resource jockeys ha. At kung 60 years Ayan, pag ginete, 55 lang. At minero. old, dapat ay separated na from employment or self-employment. At dapat separated na sa employer at employment para makakuha ng monthly lifetime salary. Malaki at mas maraming hulog, mas mataas na amount ng retirement benefit. Kaya pala boss ko hindi pa nagre-retire. 65 na no para lumaki ang kanyang retirement benefit. At bago mag-file ng kahit anong benepisyo, ugaliing i-check kung accurate ba ang records nyo sa SSS upang maging hassle-free ang filing Ayan, dapat ugaliing bisitahin lagi ang inyong record sa SSS. of application. Ako nga pala si Abby. Maraming salamat. Alright, naintindihan nyo po guys at nalaman na ating reaction video dito sa SSS, isa na mga kaalaman para sa inyong benepisyo sa inyong pag-senior citizen, pag-abot ng 60, 65, or isa kang minero o hinete, 55 years old. Alright, napakinggan at napanood po natin. At maraming salamat and happy holiday sa inyong lahat. And this is Rob Trip, your friendly neighborhood. Alright, thank you so much and God bless us all.